So, 1, 2, 3, go! So, hello guys, no? Stock reveal tayo, October 7. So, ito yung ating mga re-reviewin, si PCI, Wilcon, GFC, Converge, Globe, Monde, at si GMA7. So, yun. CDP natin yung ating numbers sa ating index. So, yan, si PCI. Tayo yung nag-close ng, ng red. So, nag-close tayo ng 6951.30 level or negative 106.15 points or tayo nag-close ng negative 1.50%. So, ating value turnover, medyo malaki na naman pero in the loss side tayo, puro sell side. So, 13 billion plus cross trade. So, mga 15.5 billion. So, ating advances, 662, declines sa 137. So, mas maraming decliners ngayon. So, ang ating industry or sector, so ang pinaka nag-gain lang sa ating sa lahat ng sector ay si banking and financial, the rest ay red. Then medyo malaki yung loss ngayon, no? Bugbog si services, yung halos ilang araw din siyang nag-uptrend, then ngayon parang nag take profit na, no? Negative 3.13%, no? Pati si holdings din, no? 2.2%. So yan, silipin naman natin yung ating net foreign buying at selling. So yan, ayun. So dahil yung index natin ay malapit sa 7,000 na, so tayo nagkaroon ng net foreign selling na negative 1.4 billion. So silipin natin yung chart natin, no? So still pa rin yung ating 7,000 isa sa mga pinakamatigas na resistance, no? Kanina umaga medyo umaangat tayo. Check natin. Mamaya ka na, GMA7. Ayan yung ating index. So kahapon nag-close tayo ng 7,061 level, no? Tapos kaninang umaga umaangat tayo hanggang 7,090. So parang hindi din kinaya, hindi din na-sustain yung up dito kanina. So nagte-take profit ng mga bandang check natin sa 1 minute chart. So ayan, siguro mga bandang 10 o'clock siguro, mga 10:30. Ito yung pinaka-high natin eh. Ito yung high natin, tapos ayun. So nagkabuhusan agad, no? Sagitan tayo nagkaroon ng test, tapos hindi kinaya yung ating 7,000. So balik ulit tayo dun sa ating trend line na blue line sa ilalim nun sa 6,000 area. So support pa rin yung ating EMA 13 at 20, no? Ito, balik tayo dito. So just like yung nakaraan, yung tinas natin 7,000, nauntog tayo, then nag-red tayo for the next day. Ayun, no? So naghanap tayo ng support. So ang pinakamalalim natin na support is yung ating EMA 50. Ito. So ayun din, nag-test ulit. Tinas ulit yung 6,900 to 7,000. Ito, hanggang 6,900 nga lang to eh. Tapos ayun, sumuli ulit sa EMA 50. So, siguro possible siguro na gawin yan. EMA 50 support. Ayan. So parang ang range natin ngayon na possible na range, kung hanggang bukas magko-continue pa rin yung kanyang selling pressure, siguro baka itest itong ating EMA 50 dito. Ayan. Kasi yan hirap talaga tayo sa 7,000 eh, halos ilang beses tinas yung 6,900, ilang beses ng conso, nag-breakout, tinas ulit yung 7,100. Ngayon hindi talaga kaya. So yun yung ating aabangan kay PSE, no? EMA 15 pinakamalalim, tsaka yung EMA 20 kung wala pang magiging bukas, no? Kung patuloy pa rin yung pagbebenta. So yung ating MACD, ayun, nag-crossover agad. Kasi massive drop yung nangyari sa atin no?
Kaya nag-crossover agad. So, nawala agad yung momentum paakyat, no? Bumaba agad. So, sellers in control na naman. Then, yung ating RSI, yung ating bounce area, eto. Ayan. So, possible, itest ulit natin yan. Then, ang next na medyo malalim na support natin, eto. Eto. Diyan ang next bounce area kung sakaling mas malalim pa, kung mas malakas pa yung selling pressure, no? So, hindi muna tayo magpre-predict ng possible na na pwedeng i-break out kasi nga halos ilang beses natin tinis yung 7,000 eh. Wala talaga. Ito isa. Untog tayo dito. Ito rin. Tapos ngayon na naman. So ngayon, maghahanap lang tayo muna ng support na possible na nabagsakan yung ating index. Possible 6.8 or siguro sa may ibabaw ng blue line na trend line na to. Possible hanggang 6.8 to 6.9 area. So ang pinakamalalim na support ay yung EMA 50 natin. So yun, ayun si PCI, no? So kung may hawak kayo na index na sumasabay sa index, so be cautious lang kung kailangan mag-take profit or hold. So yun, ayun si PSEI natin, no? Nagkabuhusan tayo TP Thursday. So ating first stock si Wilcon. So ngayon na yung araw ng pag-implement na pag-list ni Wilcon na siya yung papalit kay FGen. So ang nangyari, so nagkaroon tayo, nag-open si Wilcon ng 3480, no? Check tayo sa lower time frame. So kanina umaga din, medyo maga ako gumising kasi kasi ang bala ko dito kay Wilcon, mag-chupit play. Kaso, so yan, 'di ba nag-gap up. Tapos banda dito, nagpipil na ako ng order dito sa bandang 36. Sobrang bilis umakyat nito, halos halos 11 minutes lang nagkaroon ng pump. So ang first order ko dito, so hindi na ma-hit. So naisip ko medyo taasan na yung bid ko, no? So nagbibid ako dito, hindi pa rin na feel. Tapos yung order ko, na-feel yung order ko banda dito, no? Yan. Set tayo ng sa pinakatuktok na yan, sa konso na yan. Diyan na-feel. Tapos naisip ko, tapos sa pagkabili ko, diba? Pagkabili ko, naguhulit ako bilang bumabagsak ko. Sabi ko, siguro pag bounce area, EMA 13. Ito dito. Kaya hindi ko pa siya binebenta. Kasi inisip ko bounce area, then reversal. Then, nabutas. Sabi ko, sige, extend ko yung cut loss level ko sa EMA 20 dahil may week dito. May week, sabihin may sumasunod sa EMA 20. Tapos, anong nangyari? Yun na, disaster na. So, yung EMA 20, yung support, so hindi nag-sustain sa EMA 20, nabuta. So, medyo napakatako ng halos 8%. Pero small allocation lang naman siguro itong ginawa ko dito. Small allocation lang. 8%. Medyo ayan. So, napakat tayo dito. Ayan. Medyo cut tayo dyan. So, kahit na after kong ibenta, tapos hindi naman ako nagsisi kasi tama naman yung ginawa ko. Kasi kung hindi ako nag-cut dito ng 8%, syempre baka yung loss ko is mas malaki pa. Dito, mas malaki pa, mas doble pa nung Check natin kung hindi ako nag-cut. Ayaw. Ayun, dapat gas na ako ng 16%. So, yun. Ilan yung kwento ko kay Wilcon kaninong umaga. Kasi inisip ko parang parang Converge din yung gawin nito. Kasi 'di ba si Converge after niyang ma-list sa index, nag-gap up to, 'di ba? Wait lang, silipin natin para example lang. To, 'di ba, siya sa index, nag-index play to.
So nag-gap up, tapos yung gap, parang support na yung gap up, hindi na finil. Ito. So ayun yung naisip ko kay Wilcon. Ang naisip ko, small allocation muna. Titingnan ko kung mag-hold yung gap o yung magiging support. So nangyari, ayun, hindi nag-materialize. So ayun, napakat tayo ng 8%. So ganun talaga. Hindi lahat palagi ng ating play is nasusunod. So kailangan natin i-manage yung ating play. So ayan si Wilcon. So nagkaroon ng malaking red. So medyo pumangit yung chart. So check natin yung mga indicators. Yung MACD natin, dahil above pa rin yung candle pero red, may momentum, pero kung patuloy siyang magkakaroon ng bababa yung candle niya, possible mag crossover, dahan-dahan lang, dahil ngayon ating MACD is mabagal mag-react. Then yung ating RSI, dahil above pa rin yung candle pero red, dahil finil yung gap, possible ito yung shootout area natin, or kaya bukas, kung mag-red bukas yun, possible yung muko agad yan, no? So kay Wilcon, kung wala pa tayo nakikitang support, basta ang support na medyo magandang pasukan dito is dito sa dito sa area na to, sa kanyang parang wedge na pattern. Ayan, diyan ang magandang support. Kung pwedeng gawin yan siguro, kasi yung RSI medyo mataas eh. So baka possible siguro dito, baka imposibleng i-fill to yung week siguro, kung kung yung ating index, kung kasabi to sa index, dahil pumasok to sa ating blue chips, baka gawin ito is mag-correct muna, baka yung maggawing support tong trend line na blue, then dahan-dahan ulit na gumalaw paakyat. So ito yung ating all-time high na ating resistance. So yan, ayun si Wilcon natin, no. Ating next stock si JFC. So yan si JFC. So sa mga hindi nabuhusan na blue chip, no. So ating highs kay Jollibee, ito. Ayun yung kailangan natin i-break. Tapos si Jollibee nag-console lang. So ang tinest lang na support ay yung kanyang EMA 200. Then nag-stay above siya sa EMA 100 natin ito. So ito yung nagkaroon siya ng console area, gumawa ng triangle pattern. Then ngayon nag-breakout siya. Yan, breakout play. O kaya kung position, dapat ito yung mga best areas for accumulation. Kung breakout ka, pwede ka naman bumili dito. Kung breakout play ka, tapos ang target mo, ito. Tapos ang ating MACD, ayun, may momentum, positive histogram, tapos packet yung MACD. So kailangan i-break to. So yung ating ganun din, parang same din sa galaw ng candle. Ayun, no. Yan. Tapos medyo sumilip dito, medyo na breakout na. So bisa kanyang candle, breakout dito, possible ma-hit na to, possible i-test tong highs niya, dahil medyo yung kanyang RSI is medyo mababa pa, no. So parang candles din niya medyo mababa pa yung RSI, kaya may room for upside pa kay Jollibee. So ayun yung ating kailangang i-test, ayun si Jollibee. Ating next stock si Converge. Ayun si Converge, nag-correct na. So hindi nag-materialize yung ating 50 pesos target, dahil kaya tayo nagkaroon ng ganyang malaking net foreign na pagbebenta, dahil ngayon daw yung October 8 to 11 ata yung kanyang expiry ng lock-up shares ng IPO. So yung mga insti na bumili ng IPO, yung na-lock up sila ng halos 1 year. So ngayon daw yung deadline nila. Parang pwede silang lumabas ng market.
So kung nakabili sila ng IPO, so so may gain na sila ngayon na no, halos 166% yung kanilang capital dito, yung mga ating insti dito sa IPO natin. So parang si Monde rin after lumabas ng book runner, pero kay Monde kasi ilang buwan lang. Ito kasi ang lock-up period shares is 1 year. So yun. So possible ang pinakamalalim na correction nito kung kasi ngayon halos ang laki ng halos 14%. So possible na pinakamalalim nito, possible mag base EMA 50. Kaya sa box na to yung ating medyo magiging support kasi ang massive drop kasi just like Monde kasi Monde pag gising mo gap down kaya hindi ka na makapag-cut kung nakabili ka dito sa tuktok, tapos pag gising mo gap down ka na ng 5%, tapos 8% tong area to, 8%, tapos ito bandang 4%. So possible din kay Converge medyo kung yung ating index is magkakaroon pa ng negative sentiment dahil tayo ay nasa resistance, possible natin ma-hit yung ating EMA 50 o kaya sa box na to. Yun yung pinakamalalim. O kaya kung hindi pa tapos yung selling niya, kung tapos na, possible itong trend line natin kasi malabo kasi maliit lang yung area dito. Kung negative sentiment plus hindi pa nakalabas yung nakalock up yung shares, possible ito na yung ating EMA 50 o kaya yung box ating between na 3466 area, ating possible na bounce or kaya yung pinaka base na gumawa ng base. So yung ating MACD, dahil tayo nagkaroon ng massive drop, tapos nagkaroon tayo ng pagyuko agad ng blue line, no? So kung bukas kung continue pa rin yung ganong kalaking pressure, siguro baka mag-crossover to, no? Dahil laking shares yung nabenta halos 1.9 million. Tapos yung ating RSI massive drop. So let's see kung mag-hold to. So hindi pa ganong medyo matibay. Hanap tayo ng ng support. Ito siguro yung pinaka-bottom. Ayan. Ito na yung pinaka-bottom. Kung magkakaroon pa ng ganung kahabang candle like 5 to 8% na net na selling, possible ma-hit to. So butas possible mabutas tong area na to, no? So yan si Converge, no? Siguro yung mga nakabili sa tuktok, siguro cut sa siguro yung ginawa niya ngayon kasi halos 14% na sila Pero kung nakabili kayo dito, position trade o depende sa goal nyo kung long term, kasi ito parang noise lang to hindi naman talaga siya yung kaya kasi nagkabentahan talaga dahil dun sa lock in shares ng yung mga insti na nakabili ng IPO. So possible noise lang siguro yan, no? So yan si Converge. Ating next stock si Globe. Ayan si Globe. Si Globe natin nag all time high tayo, tapos na break. So bumabalik tayo dun sa box. So kay Globe naman ang pattern natin dito na nakikita ay inverted na head and shoulder. Pero pa-side yung kanyang Ayan. So meron tayong left shoulder which is here, then ating head, tapos yung ating possible yung ating right shoulder ay ito ay yung ating possible ito, tapos itong ating next target.